Mapagpalang araw sa inyong lahat mga kasipag, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang araw, magandang gabi. Ito na uli si Kasipag Joby. Ipapakwento natin yung simula ng kanyang buhay. Simula nung bata pa siya hanggang ngayon. Kasipag Joby. Start mo na yung yung mga simula ng talambuhay mo. Magandang hapon. Habang gumagawa, nagkukwento. Yung mga iba kasing gumagawa, tumitigil nakatutok. Kaya ako, kahit gumagawa, nagkukwento. Pwede sa akin. Ako, problema ko ngayon, kakaunti na lang itong sinulid ko sa karayom. Ayun lang kahit nagkukwento ka, ingat-ingat lang, baka matusok yung kamay mo. Oo nga. Ayun. Ang aking buhay. Sa probinsya kami nakatira, 5 kami magkakapatid. Ako yung pinaka-bunso. Then, madaming mga kwento-kwento tungkol sa aking pagkatao, pero syempre, hindi ko naman alam kung sino ang nagsasabi ng totoo at sino ang nagsasabi ng hindi. So, nasa sa kanila na yon kung sino sa kanila nagsasabi ng totoo at hindi. Kasi may mga kwento na na pinaglihi ako sa manika na yung tumidilat, yung alam mo yun, yung parang pag pinahiga mo ay pipikit, pag pinatayo mo ay didilat, tapos pag ginalaw-galaw mo, iikot-ikot yung pinakamata niya. Doon daw ako pinaglihi ni mama. Daw kasi siya na nasaktan nung tinusok ng pinsan ko yung isang mata ng manika, tapos lumubog sa ilalim. Sabi daw niya doon sa pinsan ko, kung ikaw kaya tusukin ko yung mata, kasi parang tao daw yung kalaki ng manika, parang bata. Yun, hanggang sa magkakapatid, ako lang yung naiiba. Ako lang yung ganito. Dati, malakas pa yung isang mata ko, wala na talaga. As in, wala na siya. Hindi na nakakakita. Pero itong isa, meron pa dati. Nakakasulat pa ako. Ayan nga lang, idinidikit sa mata yung notebook. Tapos nakakabasa, dinidikit din sa mata yung binabasa. Pero ngayon, as in, yung alam mo yung parang transparent na nakaharang, parang maduming transparent. Sobrang labo na talaga. Parang mga na lang, ani-anino na lang, gano'n. Ito kasing pagdatahi ko, nakasanayan ko na to. Kahit hindi ko siya titignan, okay lang kasi natatansya ko nga, tsaka nakakapat naman. Kaya, kahit na wala na akong ganong paningin, hindi ko naghalos makikita yung ginagawa ko. Nagagawa ko pa rin kasi dati ko nang ginagawa. So, nung bata pa ako, yung nanay ko lang talaga ang kakampi ko sa amin. Mga kapatid ko, yung mga kamag-anak ko, hindi ko sila close. Yung isang kapatid ko lang, yung nag-asawa, yung panganay. Pero, syempre, nagbubukod na siya. Bira na lang siyang pumunta sa amin. Pero yun lang ang hindi ko naringgan ng masakit. Yung mga kapatid ko sa tuwing nagkakatuwaan sila, ako yung lagi nilang tinutukso. Lalo kapag may dumaan sa bahay ng mga salubong ang paa, basta yung may mga kapansanan, gano'n. Kapatid ko daw yun kasi hindi naman daw ako tunay na anak ni mama. Pinulot lang daw ako sa basurahan. Gano'n, sabay tatawanan nila ako. Tapos ang pambawi ko na lang para gumaan ang loob ko, sinasabi ko sa kanila, sige, ganyan kayo, pero darating ang araw sa akin kayo hihingi ng tulong. Di lalo silang nagtatatawa, lalo silang kasi ako na bulag, makakatulong sa kanila. Hindi sila makapaniwala. Oo, hindi. Kumbaga wala silang na imposible. Imposible Imposible kasi nga bulag ako paano ko sila matutulungan kung bulag naman ako. Lalo silang nagtatatawa. Tapos nanay ko yun lang ang kakampi ko. Pero kapag may bisita, pinapatago nila ako. Ayaw nila akong ilabas. Pag kami nagtanong kung ilan yung anak ni mama, sasagot kagad yung pang-apat namin. 4, akong bunso, sabi niya. Hindi ko lang syempre, masama loob ko. Lalo ramdam ko na may pamilya ako pero para ako nag-iisa. Alam niyo yun? Parang mas okay pa siguro na wala kang pamilya kaysa yung may pamilya ka nga pero parang hindi ka naman tanggap. Kung may bisita, tatago ako. Parang ganun nung unang panahon, yung kapag may
anak na may kapansanan yung ano, yung kapamilya nila, parang ikinakahiya, ano, ayaw ipakita. Kinakahiya. Ganun talaga pala, ano, talagang totoong nangyayari pala, no. Tsaka ang mga kapatid ko kasi, may sinabi talaga ang mga personalidad nila. Kasi nung nag-aaral sila ng high school, nag-aaral ng college, nagkaroon sila ng title, Miss, ano, yung mga ganon, Miss Universe, Miss Barangay, Miss yun, ano. mga ganon, lalo na yung ate ko, talagang ilang beses yun, ganon, kasi nga, may angkin silang kagandahan. Mm. Minsan sabi ko, gusto ko rin sanang maging ganon, yung bang parang nung pumapaso-paso yung ate ko, nag-march siya. Sabi ko, gusto ko rin sanang maranasan. Pero syempre, wala namang bulag na magiging Reyna, sabi ko. What? Hindi naman, kailan hindi naman magiging Reyna ang bulag. Pero gusto ko magsuot ng ganon, yung mga gown, alam mo yung mga kumikinang-kinang. Oh, pwede naman yun, Gusto ko noon. Oo. Oo, pero syempre, pangarap ko lang yun, sa sarili ko lang yun. Tapos, hanggang sa, ayun, nung nagkaroon ng, yung nanay at tatay ko kasi, bihira sila mag-away. Sa isang taon, mabuti kung may isa o dalawang nag-aaway sila, pero matindi. Para bang, alam mo yun, nag-iipon. Oh, hindi naman nagbubunot ng itak. Hindi naman kumukuha ng mga palakol. Hindi, pero matindi. Matindi. Kumbaga matindi lang mag-away. Oh, pero hindi naman umaabot sa mga ano, yung Minsan, nagkasakitan talaga sila. Oo. Kasi nga matindi. Ngayon, nung nitong huling away nila, sobrang tindi talaga na dumating sa para silang, alam mo yan, yung, sige, pagka pumunta ka doon sa lupain ko, yung dadanak ang dugo, o pag pumunta ka rin dito, yung parang ganun, parang ano talaga, siyempre mabigat yung mga bantaan. Sobrang ano na nila kasi. Ah. Tapos, ang nangyari kasi noon, yung nanay ko, pag inutusan ako ng mga kapatid ko, hindi nyo dapat inuutusan yan, lalo na kapag sasain kasi, di ba, yung kahoy. Mamaya, hindi nga nakikita yan mamaya, masunog itong bahay. Oo nga naman, oo. Tapos yung pag-iigib, alam yung napakapayat niya, napakaliit pa niya, tapos uutusan nyo ng ganyan. Hindi, di bali, nanay ko lang kakampi ko. Nung nagkaroon ng matinding away sila, mama at papa, yung mama ko kinakailangan umalis. Kasi gusto niyang, yung kapatid niya nangangailangan ng yung kasambahay, yung amo. Sabi ni mama ko, makikipagsapalaran daw siya dito sa Manila. Ayoko pumayag. Kaya lang, sabi niya, anong gusto mo? Mamamatay ako, dadalawin mo na lang ako sa puntod ko, o aalis ako tapos magkikita pa ulit tayo at pwede kitang kunin, sabi niya. Hindi, pumayag na ako. Nung pumayag ako na umalis, doon na nag-umpisa yung talagang sobrang hirap kasi siya, yung kapatid ko, pag taon-taon nanganganak, tapos ako yung nagbabantay ng anak niya, nagpapatulog sa gabi, lalo kapag masama pakiramdam yung anak niya. Ako yung ginigising. Anakin siya, anakin. Para doon sa duyan ng anak niya, ako uugoy. Tapos pag madaling araw, mahaba ang buhok ko, pinupulupot niya sa kamay niya para mabilis ako magising, para makapagsaing, makapaglugaw, makapagluto ng ulam bago pumasok. Alam mo na yung gawin yung mga ganun kahit ang yung mata mo may problema? Oo, alam ko kasi okay niya. Ang katuwiran niya kasi, kailangan ko daw matuto kasi hindi daw lahat ng panahon na nandyan sila kasama ko. Kaya kailangan ko daw matuto sa mga gawain. Tama naman. Bago ako, tapos pagka naglalako ako ng, pag galing ko ng school, nagbabalat ako ng kamuting kahoy. Tapos, yung kinukudkod, yung ano ba yung tawag dyan? Kinakadkad. Kinakadkad ko. Tapos, pagka nakadkad, pipigaan ko yung kalahati. Tapos, pipigaan ko siya, pero hindi yung pigang-piga. Tapos, lalagyan ko ng asukal, lalagyan ko ng nyug, tapos ibabalot ko sa dahon ng saging. Ganyan. Gawa ko lahat yun. Tapos, iluluto na titimplahan ng kapatid ko. Tapos, babalutin namin dalawa. Tapos, iluluto niya. Kinabukasan, pagka nakapaglugaw na ako habang iniinit yung gawa kagabi, kasi isasalang yun pero hindi masyadong luto. Pagpatuloy na lang sa madaling araw. So, malaki yung salangan doon sa probinsya. Ilan ang pwedeng isalang doon. Ang tawag doon sa Bisaya, abuhan. Malaking isasalang doon.
nakasalang yung malaking kaldero, nakasalang yung kaldero sa lugaw, sa sinaing. Ganyan. Tapos magwalis muna ako sa buong bakuran bago mag-igib ng tubig bago papasok sa school. Tapos habang nag-aaral ako, naglalako. 2.5 kilometers yung ano ko, yung school mula sa amin. Bit ko yung sunong-sunong ko yung suman o kaya puto para ilalako. Yung tira, kung may tira, doon sa school naman. Tapos, hindi ako pwede kumuha sa benta. Kukuha lang ako ng isang suman na kakainin. Pagka nagkulang yun, kurot ang inaabot ko. Tapos, nung maliit pa ako, mahilig talaga akong alam mo yung nakikisuyo na magpapahilot-hilot, ganyan. Tapos binibigyan ako ng pera. Umaano ako ng alkansya. Tapos makita-kita ko wala ng laman, pinagkukuhanan nila. Kaya lang, hindi ako nawalan ng pag-asa. Sabi ko, balang araw, magkakaroon din ako ng sarili kong buhay. Hanggang sa, tapos hindi ako makakapagpangapit bahay, kahit yung mga kamag-anak ko lang yung kapitbahay ko. Kasi pag nandun ako, sisigawan na ako ng ate ko. Oh, ano naman ang ginagawa mo din? Chismis ka na naman dyan. Ano, gusto mo dyan ka na tumira? Hindi pa nung una uso ang marites ano. Oo, chismis. Hindi pa doon marites ha. sabi sa Bisaya, tirang. Tirang. Oo. Nirang ka na naman, tirang ka. Umuwi ka na dito, marami ka pang gagawin. Tapos ayun, lahat, ginagawa ko, laba, ganyan. Iniisip ko, pamilya ko sila balang araw. Siguro naman, hindi naman, alam mo yung paniniwala na hindi lahat ng panahon ikay nasa taas, nasa baba. Ang araw ay tataas ka din, ganyan. Ang iniisip ko kahit saan anggulo tignan, pamilya ko pa rin sila, kaya sinusunod ko hanggang sa hindi ko na kaya. Gusto ko nang umalis. Yan mga kasipag. Hanggang dito na lang mga kasipag ang unang kwento ni ni Kasipag Joby ha. Kasi nung bata pa siya ngayon, sa susunod ikukwento niya kung ano nang nangyari dun sa nung dalagitan na siya. Mga kasipag ha, huwag niyong lulubayan itong kwento ni Kasipag Joby.